na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Patay sa hagupit ng bagyong Labuyo, umakyat na sa 6. Pinsala sa infrastruktura at agrikultura, mahigit kalahating bilyong piso na. Palasyo, tiniyak ang sapat na relief goods sa mga biktima ng bagyong Labuyo. Cardinal Tagle hindi naiwasang mapaluha kasabay ng panawagan sa mga mambabatas na sangkot sa pork barrel scam na bumisita sa mga mahihirap. Kaso ng mga pulis na sangkot sa Atimonan incident, pinamamadali na ni PNP Chief Alan Purisima. Sa balitang negosyo, export goods at services tumaas ayon sa NEDA. Sa ibayong dagat, ilang bansa sa South America niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Agosto 14, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako pa rin si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DWRS 927, RMN Vigan, DYKR 1161, RMN Calibo, DXBC 693, RMN Mutuan, DXKR 639, RMN Coronadal. I'm international pa rin via www.rmnnews.com/TV at WRMN New York, USA, at syempre sa lahat pa rin ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Saglito tayo sa panahon natin, patuloy pa rin na makakaapekto ang tinatawag na Southwest Monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaugnay nito, nagpalabas na ang Pag-asa ng gale warning kung saan makakaranas na mga pagulan pa rin ang mga rehiyon ng Ilocos at Cordillera at ang mga lalawigan ng Cagayan, Zambales, Bataan at ang mga isla ng Batanes at Babuyan. Pinapayuhan po yung mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasan munang maglayag dahil sa malalaking hampason ng alon. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa, kabila ng Metro Manila, ay bahagya lamang makakaranas ng maulap na panahon na may kaunting pag-ulan. Ang agwat naman ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 32 ang degree Celsius. Araw ay sumikat alas 5:42 kanina at lulubog mamayang alas 6:19 ng gabi. Umakyat na sa 6 ang namatay sa bagyong Labuyo sa tala ng NDRRMC na inalabas alas 5 kaninang madaling araw. Umabot sa 6 na yung mga patay, habang 6 din ang sugatan at 5 ang nawawala. Nakilala ho yung mga namatay na sina Jomar Salicon, 22 anyos, na tabunan ho ng gumuong lupa sa Benguet. Reynaldo de la Cruz, 53 anyos, nanlunod naman ito sa Nueva Vizcaya. Alvin Cesante, 42 anyos, nasawi sa matinding pagbaha sa Cebu. Nelson Fuentes, 34 anyos, nasawi rin sa matinding pagbaha sa Cebu. Samson Dimate, 45 anyos, namatay sa Kasiguran Aurora. At Romeo Gonzales, 64, namatay rin sa Kasiguran Aurora. Pawang mga mangingisda naman ang 5 nawawala, isa sa Isabela, isa sa Batanes at 3 sa Camarines Norte. Umabot naman sa 41,000 at 163 pamilya o mahigit 186,000 na mga individual ang bilang ng mga naapektuhan ni Bagyong Labuyo sa Regions 1, 2, 3, 5 at CAR. Kaugnay pa rin ng Bagyong Labuyo, mga kasama, hindi naging malubha ang sitwasyon sa Kasiguran Aurora kung saan naging sentro ng Bagyong Labuyo. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Del Rosario, nasa 14,195 katao. Katumbas po yan na may 2,923 pamilya ang naapektuhan sa naturang lalawigan. Binanggit ni Del Rosario na kumpara sa huling pumasok na malakas na bagyo ng bansa, mas malit pa nga daw naging pinsala ni Labuyo. Batay sa huling tala ng Indram Sea, umakyat sa 6 ang kumpirmadong patay sa panlasa ng bagyo
habang umabot tamo sa 93 na mga pamilya o 437 na mga katao ang nanatili sa evacuation center sa kasiguran. Samantala, sinabi ni Del Rosario na posibleng maibalik naman ang supply ng kuryente sa loob na 1 hanggang 2 linggo doon. Sa tala pa rin ng pag-asa, mga kasama, si Labuyo ang pinaka-malakas na bagyong pumasok sa bansa ngayong 2013. Umabot sa halos kalahating bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Labuyo sa infrastruktura at pagsasaka. Sa tala ng Department of Agriculture, aabot sa 438.274 million pesos ang nasirang sakahan, kabilang na yung Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Bukod pa dito ang naiulat ng NDRRMC na pinsala sa infrastruktura na aabot naman sa 38 million ang halaga. Kaugnay niyan, kinumpirma ni Aurora Disaster Chief Elson Egarge na mahigit 45,000 na mga residente ang nawalan ng tirahan dahil sa bagyo. Hindi po masama na iwasang mapaluha ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa panawagan ito sa ilang mga mambabatas na sangkot sa bilyong-bilyong pork barrel scam na bisitahin naman ang mga mahihirap. Sa isang press conference para sa Philippine Conference on New Evangelization, binanggit ni Tagle na tila nakakalimutan na ng mga politiko mahihirap kaya't nagagawa naman itong masangkot sa katiwalian. Kasabay nito, sinuportahan ni Tagle ang panawagang imbestigahan na ang sinasabing pork barrel scam. Sabi lang ito'y naniniwala pa rin si Cardinal Tagle sa kabutihan ng bawat tao. Inimbita rin ng Kardinal ang lahat ng lumahok sa Philippine Conference on New Evangelization kung saan nilinaw niya na pagkakataon ito para makabalik ang lahat sa pananampalataya sa modernong panahon. Sa kaugnay na balita, sasampahan ng kaso ng NBI ang mga mambabatas na isinasangkot sa 10 billion peso pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, magsasampahon ng kaso ang NBI sa Office of the Ombudsman laban sa mga sangkot na mambabatas sa mga susunod na linggo. Nilinaw ni de Lima na kumpirmado na ng NBI ang pagkakasangkot ng ilang mambabatas sa isyu ng pork barrel. Tiniyak ng DOJ na walang sisinuhin sa investigasyon o posisyon man o kaalyado ng administrasyon. Samantala, tutulong na rin sa investigasyon ng anti-fraud at legal division ng NBI. Nanindigan si Buhay Party List Congressman Lito Atienzang dapat talagang itigil o abolish muna ang pamamahagi ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala sa tawag na pork barrel ang mga kongresista. Sa interview ng RMN kay Atienza, sinabi niyang dapat itigil ito para maimbestigahan sa kaya abolish dahil ito'y nakakasama. Ayon pa kay Atienza, naniniwala siya ng pork barrel ang pinagmumula ng isang katutak na korupsyon na bumabalot sa politika at sumisira sa bansa. Itigil muna, suspindihin, imbestigahan. At tapos, abolishin na natin ito kung ito po'y nakakasama, alisin na natin sa ating sistema sapagkat ito po, sa aking paniniwala, ay ang pinanggagalingan talaga ng isang katutak na korupsyon na bumabalot sa ating politika at sumisira sa ating bansa. So this is maybe the best time that we can really remove corruption in our system by removing the pork barrel. Kahapon, mga kasama, uminit po ang sitwasyon sa plenaryo kung saan nagkasagutan pa ang ilang mga congressman habang tinatalakay ang isyong pagsuspinde sa ng pork barrel. Iginit pa ni Atienza na kaya siya pumalag sa isyu dahil binubuli siya ni House Majority Floor Leader Neptali Gonzales. Yung aking mungkahing to suspend para bagang hindi lamang binabaliwala, binabastos pa ni Majority Floor Leader Boyet Gonzales. Yun ang aking kinwestiyon kahapon. Sabi ko, kung hindi kayo sang-ayon sa aking panukala, huwag naman yung papastusin. You are the Majority Floor Leader. You should show respect to each and every member of Congress because we have been sent here by our electors and our countrymen to precisely express their advocacies in Congress. Si Buhay Party List Representative Lito Atienza sa interview ng RMN. Ang palasyo itiniyako yung sapat na supply ng relief goods sa mga sinalanta ng bagyong Labuyo. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na may sapat na relief goods na ipinamamahagi ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Labuyo, partikular sa Aurora at ilang pang lugar sa Northern at Central Luzon. Ayon kay Communications Group Secretary Herminio Sani Coloma, bago pa man manalasa ang bagyong Labuyo sa bansa ay mayroon ng mga nakahandang relief goods ang DSWD. Mayroon din naman anyang pondong nakahanda ito para sa mga ganitong kalamidad. Sa ngayon anya ay nakatutok ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal
na counterparts nito para matulungan ang mga nasalanta ng bagyong Labuyo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Beo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kaso ng mga pulis na sangkot sa Timonan incident, pinamamadali na ni PNP Chief Alan Purisima. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Umaasa si PNP Chief Director General Alan Purisima na matatapos na ng PNP Internal Affairs Service ang marathon hearing para sa mga kasong administratibo na kinakaharap ng 23 mga pulis na sangkot sa Timonan incident. Ayon kay Purisima, pinangahawakan niya ang binitiwang salita at pangako ni PNP-ES Chief Police Director Alexander Roldan na gagawin nila ang lahat para mabilis at maayos na matapos ang paglilitis sa kaso ng mga sangkot na pulis. Pero kung mabibiguan niya ang PNP-ES na mapatupad ang pangako nito sa kanya, asahan na aniya na mauulit ang announcement nito. Matatanda na una nang inatasan ni Purisima si Roldan na bilisan ang pagdinig sa kasong administratibo ng mga sangkot na pulis sa Timonan incident dahil maging siya mismo ay dismayado at nababagalan sa pag-usad ng kaso. Ayaw mang magmadali at magkamali ni Purisima, pero masyado na aniyang mahaba ang 7 buwan at hanggang sa ngayon ay wala pa ring linaw sa kaso. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo RMN Nationwide Report. Dako tayo ng Mindanao dahil sa serye ng karahasan ng Cotabato City Peace and Order Council ay magpupulong. Kasama natin sa balita si Daisy Magon ng RMN Cotabato. RMN Report. Kasunod ng mga karahasang naganap dito sa Cotabato City, partikular ang pambobomba noong Agosto 5 na ikinasawi ng 8 inosenteng sibilyan at ikinasugat ng mahigit 30 katao na sinundan ng pagkakatagpo ng IED at pangahagis ng granada. Magpupulong ngayong araw ang Executive Committee level ng City Peace and Order Council ng pamahalaang lungsod kasama ang law enforcers na kinabibilangan ng City PNP, Philippine Marines, Philippine Army, SOCO, CIDG at iba pang investigating agency ng gobyerno. Ayon kay Secretary to the Mayor Anacito Rasalan, pangungunahan mismo ni Mayor Japao Gianni Jr. bilang chairman ng council ang nasabing pagpupulong. Inaasahan na tatalakayin sa naturang pagpupulong ang peace and order sa lungsod at kung ano pa ang mga security measures na kailangang ipatupad upang hindi na maulit ang kahalintulad ng mga insidente. Nakatakda ring ihayag mamaya ng City PNP ang resulta ng kanilang isinagawang investigasyon kaugnay sa bombing incident noong August 5 at kung ano ang mga magiging rekomendasyon na base naman sa iuulat ng kapulisan. Ilalabas na rin sa media ang cartographic sketch ng mga suspect sa pambobomba ayon pa kay Rasalan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pagsusuot naman ng sunglasses at sombrero bawal sa Cagayan Festival. Kasama natin sa balita live, Alwin Seliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at mga turista sa Cagayan Festival, kabilang nasa ipagbabawal ang pagsusuot ng mga sunglasses at mga sombrero sa mga event center ng mga major activities. Sinabi ni Police Chief Inspector Lemel Gundang, Chief of Operations ng Cagayan de Oro City Police, na maliban dito ipagbabawal din ang pagdadala ng mga backpack sa mga event center. Layunin nito na mapigilan ang anumang pangyayari tulad ng pamomba at makilala din yung mga posibleng maging suspect kung hindi magsusuot ng mga sunglasses at sombrero. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga residente na magdala din ng mga IDs upang makilala ang bawat dadalo sa mga major activities. Itinaalala din o pinapaalala din ng pulisya sa mga may-ari ng masasakyan at motorsiklong magpapark na ipag-alam sa pinakamalapit na establishmento upang mawala ang pagdududa na may bomba sa loob ng sasakyan. Ngayon pa lang ay numpisahan na ang mga activities kaugnay ng Cagayan Festival. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kinumpirma ng National Economic and Development Authority o NEDA na tumaas ang porsyento na export goods at services ng bansa ngayong taon. Lumalabas kasi na umabot sa $4.49 billion ang outward shipments kumpara noong 2012 na may $4.31 billion lamang. Naniniwala si Kalihim Arsenio Balisaca na malaki po nagawa ng pag-export ng agro-based products, mineral products, maging ang petroleum products sapagat na nasabing bilang. Nabatid na kabilang ang Vietnam, Taiwan at Hong Kong sa ilan
Asian countries na nagkaroon ng increase sa kanilang mga exports. RMN News Abroad. Yanig ho ng 6.7 na magnitude na lindol ang ilang bansa sa South America. Sa tala ng United States Geological Survey, sa Mutis, Colombia ang epicenter ng nasabing pagyanig. Bahagya rin namang naramdaman ang paglindol sa Colombia at Panama. Hinalam pa ho ng mga otoridad kung may namatay o nasaktan sa pangyayari. Ang mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon po ay Miyerkules na tayo, August 14, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na dyan sina kasamang Novi Guaso at Regan Arlos sa RMN News Diretso Balitang Iloilo sa DYRI 774. Pwede panoorin nyo yung pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Salamat Lord at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Badio Veras. Dito pa rin ho, yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ang RMN, radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong pansang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:18 na ng umaga. Tatak RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng mas madaming prutas at gulay araw-araw. Ang hindi pagkain ng prutas at gulay ay nakamamatay. Para humaba ang buhay, 5 o higit pang servings ng gulay at prutas araw-araw ang kain.